Yan. Well, when we talk about gender, no, so diba, alam naman natin, biologically, we have two sex, diba, yung male and female. Pero yung gender kasi, it depends on how perception, what is your perception on um, your life, no, as a human being. So lahat naman tayo merong human rights. Okay, we can do anything that we want, no, as long as we are still abiding on our law, di ba, yung ating policy and mga legal frameworks or regulations. So as long as hindi yun harm, okay lang yun, na-express natin yun. Okay, gender equality. So, para sa akin, it is very important, no, to understand gender equality lalo na sa panahon ngayon, di ba? Kasi most likely yung mga bata or yung mga students, they are in the stage of confusion. Okay, most likely they are not aware of themselves, no, kung ano ba talaga yung nararamdaman nila, ano ba yung nararamdaman ko, bakit ganito, bakit ganyan. So, dapat matuto tayo i-respect yung mga bagay na yun. Okay? Kahit man lang sa respeto na ibibigay na lang natin sa kanila in order for us to get the respect na galing sa kanila. Okay? So, again, for me, gender equality, dapat mas maintindihan siya ng society ngayon. Okay? Para mas maintindihan natin sila at maintindihan din tayo kung ano yung mga nararamdaman natin sa bawat isa. Okay, based doon sa first scenario, siguro ang masasabi ko lang doon, no, na hindi porket nagkaroon tayo ng gender equality, no, iaasa na natin lahat ng bagay doon sa isang pang party. So, ang tinutukoy ko doon, for example, is that yung level ng strength. Iba kasi yung level ng strength sa lalaki, iba yung level ng strength sa babae. Diba? Alam naman natin yun. Lalo na sa pag-produce ng muscle o yung muscle growth ng lalaki. Iba yung lakas nila compare sa lakas ng babae. Why not, based doon sa video, why not gawin na lang natin yung part natin as lalaki, no? Huwag na natin masyadong pahirapan yung mga babae. Although, um, although may mga time na kayang gawin yun ng babae, pero that doesn't mean na lahat ipapagawa na sa kanila. Okay? So, doon sa nagpapayong, no, mas matangkad pa yung lalaki actually. Pero dapat siya yung may hawak ng payong. Siya yung nagbibigay ng shade doon sa babae. Pero iba yung nangyari. No? Yun kasi yung pagkakaintindi nila ng gender equality. Hindi porket equal na lahat ng gender, no, lahat iaasa na sa isa pang party. And that's very, very bad. Ano ba yan? Bakit? Mag-sorry ka! Bakit ako? Ikaw yung may kasalanan. Basta mag-sorry ka! Ayoko. Okay. Doon naman sa second scenario, pinapakita doon na yung babae at saka yung lalaki nagkasalubungan and then itong babae, siya pa yung naging matapang. Okay? So, alam natin na meron talagang babae at saka may lalaki. Okay? So, sa gender equality, kailangan pantay-pantay lahat. Di ba? Kahit na lalaki ka man, kahit na babae ka, dapat pantay tayo ng karapatan. Okay? Pero may mga time kasi na sa pagkamit mo ng karapatan, parang nagkakaroon na ng abuso na sinasabi. Okay? Yung abuso na kung saan ginagamit mo na yung power mo, yung rights mo, no, to hurt other people, which is not good. Okay? Although binigyan tayo ng karapatan na maging equal sa lahat,
pero hindi pa rin may karapatan pa rin naman na maging maayos yung pamumuhay ng isang tao. Tapos sisirain lang, 'di ba? Nang dahil lang sa galit mo. 'Di ba? Dahil lang sa nabunggo mo yung tao na yon, dahil nga meron kang karapatan, mag-burst out ka na. So, ikaw na. Na sa buhay na mag-asawa, nagkakaroon tayo ng battered husband. Diba? Dati uso yung battered wife. Kasi kayo yung inabuso yung asawang babae. So dahil nga sa gender equality, binigyan ng karapatan, no, nagkaroon ng Women's and Children's Act na bawal saktan yung babae, pati yung mga bata. Diba? Kasi kung hindi, ikaw ay mapaparusahan. Pero ano nangyayari, yung mga kalalakihan na sumusunod sa ganung klaseng batas, no? Tinitake advantage yun ng mga kababaihan, ng mga ibang kababaihan na may alam sa karapatan na yun. Okay? So sila na yung nagko-control, sila na yung nagiging head, kumbaga, sa isang pamilya, which is not good. Kasi 'di ba, yung kung titingnan natin sa moral or titingnan natin sa Bible na dapat si lalaki siya yung magiging haligi ng tahanan at si babae yung magiging ilaw ng tahanan. So malayo-malayo siya doon sa concept ng gender equality kapag ganun yung ginawa ng kababaihan. Okay? So, yun lang sa tingin ko yung masasabi ko about doon sa second video.